Angeline's person-over voice. Mom, tingnan mo si Dad. Parang hindi akong anak niya. Walang pakalam sa akin. Himutok ko kay Mommy. Matapos ang graduation ni Lance at sa kagustuhan niyang mapasaya ako, ay nag-request siya sa parents niya na ang graduation gift na lang ng mga ito sa kanya ay payagan kaming magbakasyon ng 2 linggo sa Amerika para makasama ko ang aking mga magulang. Pangatlong araw na namin dito at talaga namang enjoy na enjoy siya. Magkasundo sila ni Daddy. Isinasama pa siya nito sa construction company namin kapag pumapasok ito. Ang sabi ni Lance, mas maganda daw iyon. Para na din siyang nado-training. Nagkakaroon na siya ng experience dahil sa actual training na itinuturo ni Dad sa kanya. Sa dami experience ni Dad as an engineer at namamahala pa na malaking construction company dito sa Utah, ay talaga namang maraming matututunan si Lawrence dito. Hayaan mo na muna siya. Matagal na niyang pangarap na magkaanak na lalaki, kaya tuwang-tuwa siya sa nobyo mo. Gwapo na, napakabait pang bata. Tapos parehas pa sila ng interes ng dad mo. And they are both engineers. Nanghihingi ng unawang sabi ni Mommy sa akin. Inilagay na nito ang ginawang fruit salad sa ref. Nagsiselos ako, Mommy. Simula nang dumating ako dito, hindi na niya ako pinapansin. Palagi si Lance na lang. Dagdag ko sa sinasabi ko kanina. Sumimangot pa ako at pinatulis ko ang uso ko na kunwari ay inis na inis talaga. Pero tinawanan lang ako ni Mommy. Hindi siguro effective ang acting ko. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako nagseselos. Napakasaya ko nga dahil nagkakasundo sila ni Dad. Kasalukuyang nasa sala ang dalawa at nanonood ng NBA. Sayang-saya sila at naghihiyawan pa kapag nakakashoot ang paborito nilang team. Dikitan kasi ang laban. Golden State Warriors versus Boston Celtics. Dinig na dinig din namin. Sakit siya ng mga boses nila. Minsan ay nag-aasaran pa dahil magkalaban ang paborito nilang team. Tapos na kami mag-ayos sa kusina. Nag-marinate kasi kami ng pang-barbecue para bukas. Nag-request ang 2 boys na mag-barbecue party daw kami. Mom, inaantok na ako. Pupunta na ako sa kwarto ko. Bahala ka na sa 2 yan, ha? Ang bilin ko kay Mommy. Huh? They are grown-ups. Kaya na nila sarili nila. Inaantok na rin ako. Ang sabi ni Mommy. Nakayakap ako sa bewang ni Mommy habang umakyat kami ng hagdan. Hindi naman kami napansin ng 2 dahil sa abala sila sa panonood. 5 ang kwarto sa bahay namin. Sa pinakadulong master's bedroom. Ang kwarto ko ay nasa unahan. 3 kwarto pa ang layo bago kina Mommy kaya huminto na ako sa tapat ng silid ko. Good night, Mom. Bumalik pa muna ako sa pisngi ni Mommy bago bumitaw sa bewang nito. Good night, baby. Ang sagot naman ni Mom na humalik din sa pisngi ko. Umawak na ako sa saradura ng pinto at pinihit iyon pabukas. Kumaway pa muna sa akin sa Mommy bago binagtas ang mahabang pasilyo. Naalimpungatan ako nang may maramdaman akong dumampi sa aking labi. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nabungara ng mga ito ang mukha ni Lance na sobrang lapit sa akin. Why are you here? Why are you not yet sleeping? Tanong ko dito. You can't sleep? Hindi man ako nakapag-good night sa'yo. Ang sagot naman nito na umayos ng upo sa gilid ng kama ko. But it's 3 o'clock in the morning. Reklamo ko. Dito na lang ako matutulog. Ang sabi nito na pumwesto naman ang higa ngayon sa tabi ko. Umaling patagilid paharap sa akin. Okay ka lang? Kapag nalaman nila Daddy na dito ka natulog, baka magalit ang mga iyon. Saway ko dito. Naalarma ako. Hindi ko alam pero nakakaramdam akong bigla ng excitement. Huwag na lang tayo matulog. Mga ilang oras na lang naman maliwanag na. Hayaan mo na lang ako dito. Aalis din naman ako mamaya at lilipat sa kwarto ko. Bahala ka sa buhay mo. Kunwari inis na sabi ko. Kapag nahuli tayo nila Daddy na magkasama sa isang kwarto, lagot ka. Pananakot ko pa dito. Okay lang. Mas mabuti nga iyon para ikasal na tayo dito. Balo walang sabi nito. Ni hindi natinag sa pananakot ko. Hindi makapaniwalang nahampas ko ito sa kanyang balikat. Para kang sira. Ang sabi ko sabay irap dito. Hindi ako nagbibiro. I am very much ready to marry you anytime, anywhere. Seryosong sabi nito. Marry ka dyan. Wala ka pang ang work. Kakagraduate mo pa lang, remember? Meron na pag-uwi natin. Kinuha ko ni Kuya Damien sa company nila para mamahala sa lahat ng construction project ng company namin.
I also have 100 million. Naka-time deposit in sa bank account ko at pwede ko na siyang kunin anumang oras. Maaari na din ako makapagtayo ng sarili kong kumpanya. Nabigla ako sa sinabi nito. You gotta be kidding. Iiling-iling na sabi ko. Let's talking about a big amount of money. Kahit na alam ko namang mayaman ang pamilya ni Lance. Of course not. Pumana sa akin iyon ni ng mom and dad. When I reached the age of 22 and I graduated in college, that's the time na makukuha ko na ang pamana ko. Kaya siya naka-freeze sa bank account ko dahil naka-time deposit iyon. But now that I fulfilled all of the requirements, it only means that I'm now a millionaire. Mahabang paliwanag dito. Itabi mo na lang muna ang pera mo. Subukan mo muna magtrabaho for 1 year para makakuha ka na experience before putting up your own business. Suggestion ko. Yes, ma'am. Your wish is my command. Ang sagot naman nito na sumaludo pa sa akin. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla akong nakawan ito ng halik sa akin labi. Nampilang sana iyon ngunit hinabol ko ang kanyang labi. Ako ang gumawa ng move para mas lumalim pa ang mga halik na iyon. Naglalaban ang kagustuhan ko magtagal pa kami sa ganoong posisyon at ang takot na baka mas mauwi pa sa malalim na paghalik ang mangyari sa amin. Nasa isang silid kami na kaming dalawa lang. Bahagya ko ito itinulak. Alam kong ako ang nag-initiate ng move para magising ko ang natutulog niyang pagnanasa pero hindi pa ito ang tamang panahon para gawin namin ang mga bagay na ito. Love, please, I want you now. Nakikiusap ang mga mata nito na para bang ang hirap tanggihan. He touches my body, trying to wake up my inhibitions. Hindi ko na nagawang tumanggi. Masyado na ako nadala sa init at hindi ko alam kung paano pa ako mawala. Umaayon ang katawan ko sa lahat ng naisin nitong gawin sa akin. May tiwala ako sa kanya at alam kong hindi ko pagsisisihan ang gagawin namin dalawa. Mahal namin ang isa't isa at iyon ang mahalaga. Kaya naman, buong puso kong ipinagkaloob sa kanya ang aking sarili. Thank you, love. You don't know how happy I am right now. Ginawaran niya ako ng mabilis na halik sa labi at umalis na sa pagkakaibabaw sa akin. I want to stay longer kaya lang lumiliwanag na. Ang sabi nito na humiga sa tabi ko at yumakap sa akin. Nanatili pa rin kaming walang anumang saplot. Just stay for 20 minutes. Inaantok na sabi ko. Okay, matulog ka na. Alam kong napagod ka sa ginawa natin. Aalis din ako kaagad kapag nakatulog ka na. Hinagod-hagod nito ang buhok ko na lalo lang nagpadagdag sa antok na nararamdaman ko. Ibinalot nito sa akin ng comforter. Nakahiga lang siya sa tabi ko at pinagmamasdan ako. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Dala na rin siguro ng matinding pagod at puyat ay tuluyan na akong nilamon ng kadiliman at nakatulog. Third person over voice. Himala, pare. It's been a long time pero wala akong naririnig na naliling sa'yo. How's you, Mondi? Abala sa kanyang laptop si Blake pero agad na napalingon kay Damien na magsalita ito. I'm so busy at wala na akong panahon sa mga babae. Walang ganang sagot nito at ibinalik muli ang atensyon sa kanyang ginagawa. I heard Lance is working in your company. Pag-iiba niya ng usapan, mas interesado siyang marinig ang may kinalaman kay Angeline kaysa sa ibang bagay. Simula na magkaroon ito ng bagong boyfriend, siya naman ay nawalan na ng gana sa mga babae. Pakaramdam niya ay graduate na siya sa pagiging babaero. Yeah, he works for us for almost 2 months now. He manages everything related to the construction project of the company, since his family has 8% shares. We appointed him in a much higher position and he deserves it. That cousin of mine is striving hard. He's so dedicated at work and I'm very proud of him. He's very responsible. I'm so happy that Angeline ended up with him. They deserve each other. Pahayag ni Damien sa kausap na para bang masaya at kontento na sa sinasabi pero iba ang naging dating noon kay Blake. Dahil nga sa immature siya at irresponsible, kaya naman hindi siya deserve ni Angeline. Nasasaktan siya sa tuwing maaalala niya kung gaano siya kawalang kwenta at kung gaano siya naging duwag. Nasa harapan na niya at abot kamay na ang babae minamahal ay kung bakit pinakawalan pa niya at napunta tuloy sa iba. Nanahimik na lamang siya, baka kung saan pa umabot ang kanilang usapan at lalo pa siyang masaktan. Inabala na lang niya ang sarili sa pagtatrabaho. I'm sorry, love. Kahit Sunday may trabaho ako.
Pabawi nila ako sa'yo next week. May panghihinayang sa tono ng boss ni Lance habang inaayos ang sarili. Naghahanda na ito para sa pagpasok sa kanyang trabaho. It's okay, I understand. Nakangiting sagot naman ni Angeline. Sobrang naiintindihan niya kung gaano ito kapursigido sa trabaho at natutuwa siya dahil isa-isa nang natutupad ang mga pangarap ng nobyo. He worked very hard to build an iconic building. Soon, masasama siya sa history at hindi na ako makapaghintay na matapos iyon. Excited na sabi niya. Alam niya ang puyat at pagod ni Lance para mabuo lang ang structures ng first ever project nito. Napakalaking proyekto na ipinagkatiwala agad ni Damien sa kanya, kahit pa bago lang siya. Napakalaki ng tiwala nito kay Lance kaya naman ayaw ng binata na masira ang tiwala ng pinsan sa kanya, na ngayon nga ay na-appoint bilang CEO ng company. Basta, umuwi ka lang na maaga. I'll cook lunch for you. Ang paborito mong sinigang na hipon. Wow, the best ka talaga. Pwede ka na mag-asawa. Kunting hintay na lang, malapit na tayo magkasama. Thank you for always being there for me. And thank you for taking care of me. I feel much contented when I'm with you. Kinabig siya nito para yakapin at yumakap naman siya sa bawang ng nobyo. Hey, wait. Lagyan natin ng sunblock ang mukha mo. Pupunta ka sa site ngayon, di ba? Mainit ang panahon. Baka masunog ang balat mo. May pagmamadaling sabi nito. Bumitaw sa pagkakayakap ng nobyo at kinapa sa bulsa ng suot niyang short ang dala niyang sunblock. Umupo ka muna para maabot kita. Utos niya dito at agad naman tumalima si Lance. Lumakad ng konti papalapit sa couch at naupo. Close your eyes, love. Utos na naman niya dito na siya naman itong ginawa. Habang nakapikit si Lance ay nagawang mapagmasdan ni Angeline ang perpekto nitong muka. Kasabay sa pagpahid ng cream sa kabuuan nito, ay nagagawa niyang kabisaduhin ang mukha ng nobyo. Bawat haplos ng kamay niya ay may kasamang pagmamahal. Sobrang masaya siya ngayon at kontento sa kanyang buhay. Lahat ng magagandang bagay na nararanasan niya, ang lahat ng iyon ay si Lance ang dahilan. Are you done? Tanong ng nobyo na bahagyang idinilat ang kaliwang mata. Tumigil sa kanyang ginagawa sa Angeline kaya naman naisip niyang tapos na ito. No. Wari namang natauhan ito. Sunod-sunod ang naging pag-iling. I'll put some to your neck. Ang sagot niya. Lumapit siya ng husto dito, ngunit hindi pa man niya nasisimulan ang paglalagay ng sunblock sa leeg nito ay agad na siyang siniil ng halik sa labi ng nobyo. Hindi na siya nakapalag. Isa pa ay gusto rin naman niya ang ginagawa nito kaya tinugon niya ang mapang-angki na halik na iyon. Halos maubusan ng hininga at hinihingal sila ng maglayo. Bad boy. Paano tayo matatapos niyan kung puro kapilyo na nasa utak mo? Sermon niya sa nobyo ngunit hindi naman napigilan ang mapangiti. May kung anong kiliti ang bumalot sa kanyang katawan ng mga halik na iyon. Sorry, I can't help it. Inaakit ako ng mapupula mong labi. Alam mo naman pagdating sa'yo mahina ang temptation ko. I can't resist you. Pilyong sabi pa nito na kumindat pa sa nobya. This time, huwag ka nang malikot, okay? Tapusin na natin ito para makapasok ka na sa trabaho. Please lang. Pakiusap niya dito. Parang ayoko naman pumasok. Mas gusto ko na lang dito sa tabi mo magdamag. Nanunod yung sabi nito na hindi pansin ang pakiusap niya. Ay naku, puro ka talaga kalukuhan. May naiisip ka na namang kapilyuhan ano? Bulalas niya. Kailan ba kasi natin susundan yung nangyari sa atin sa Amerika? Matagal-tagal na rin iyon at gusto ko nang maulit. Tanong nito na nagpainit ng husto kay Angeline. Love, please lang. Magbehave ka naman. Hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Pinagbigyan na kita noon at nangako ka sa akin na maulit lang iyon kapag nakasal na tayo. Don't break your promise or I will not believe in you anymore. Banta niya dito. Di pakasal na tayo ngayon para magawa na natin mamaya. Pilyong sabi nito kaya naman nahampas siya ni Angeline sa balikat. Ikaw talaga, puro kakalukuhan. Natatawang sabi niya dito. Maya-maya sumeryoso na ang mukha nito. Umayos ka nga kasi. Kung may pagalit na sabi niya kaya nanahimik naman ito. Kapag nagsusungit na si Angeline ay natatakot na si Lance. Habang nilalagay niya ng sunblock ang leeg nito at nagkakatitigan sila, ay hindi nila mapigilan ang matawa sa isa't isa. Makailang beses nangyari sa kanila ang ganoon. Namimilipit na sila sa katatawa at nakaramdam na ng pagod si Angeline. Magseryoso ka na please. Hindi na ako natutuwa. Nakikiusap na sabi niya. Sige, okay. Pipikit na lang ako.
Ang sabi nito, inabot sila ng mahigit 5 minuto sa paglalagay lang ng cream sa leeg dahil sa katatawa. Mag-iingat ka sa pagdodrive ha? Umuwi ka ng maaga. Bilin niya dito nang magpaalam na ito na aalis. Nasa labas na sila ng kondo nito at inaayos na nito ang pagkakasara ng pinto. Yes ma'am. Maagap na sagot at sumaludo pa ito at pagkatapos ay humalik sa pisngi ng nobya. Kumaway pa muna ito bago lumakad palayo. Hindi umalis si Angeline sa kanyang kinatatayuan. Nanatiling nakatanaw lang ito. Hanggat hindi nawawala ang nobyo sa kanyang paningin ay hindi siya natitinag. Kumilos lang siya nang masigurado niyang nakasakay na ito ng elevator. Hinatak ang pintuan ng kanyang unit upang bumukas iyon at agad na pumasok sa loob. Maghahanda na siya para sa pag-alis. Pupunta siya sa supermarket. Mamimili ng isasahog sa lulutuing ulam mamayang gabi at isasabay na rin niya ang pag-grocery. Naubos ng stocks niya sa rep at sa pantry. Wala na din siyang mga toiletries. Magaan ang pakiramdam at maliksi ang kanyang naging pagkilos kaya naman natapos niya ng mabilis ang kanyang mga gawain. Hinanda na ang sarili para lumabas. Naisipan niyang sa mall na rin man ng halian, total ay 11:00 na rin naman ang tanghali. Eksaktong 12:00 ay makakakain na siya. Ano yan pare? Agad na palingon si Lance sa nagsalita. Ang kanyang kaibigan na isa ring engineer na si Walter na nagtatrabaho din para sa kanya. Kapapasok lang nito na opisina at tumiradyo ng upo sa tabi niya. Engagement ring pare. Dumating ng order ko from Paris. Almost 1 month ko rin hinintay ito. Masayang kwento ni Lance habang pinakakatitigan ang mamahaling white gold na singsing na may malaki at makinang na diamante sa gitna. Oh wow, magpo-propose ka na ba kay Angeline? Excited na tanong nito. Bukas pare. Tuwang pagbabalita niya sa kaibigan. Pinareserve niya isang mamahaling restaurant sa Makati para sa kanyang wedding proposal. Papalabasin niya magdi-dinner date lang sila. Nag-imbita siya ng sikat na acoustic singer at violinist para kumanta at tumugtog sa kanila sa gabing iyon. Kumuha din siya ng magaling na videographer para makapture ang memorable moment na iyon sa buhay niya. Gusto niyang makita at mapanood ng paulit-ulit ang magiging reaksyon ni Angeline. Congratulations in advance pare. Nakikita ko talaga sa iyo kung gaano mo siya kamahal. And I'm so happy for you. At your young age, ay nahanap mo na agad ang true love mo. How I wish, dumating na rin ang para sa akin. Ang sabi nito na napabuntong hininga pa ng malalim. In God's time, darating din yan. Huwag mong madaliin at lalong huwag mong hanapin. Destiny will bring you together. Matalinghagang sabi nito. Nax, ganyan talaga nagagawa ng in love. Nagiging malalim. Panunod yun ito sabay tawa ng malakas. Umayos ka na. In 15 minutes pupunta na tayo sa site. Naka-ready na ang lahat. Ang sabi ni Lance. Tumayo na ito. Isinara ang hawak na maliit na kahon at inilagay sa bulsa ng suot niyang pantalon. Okay. Maagap naman ang sagot ni Walter at tumayo na rin para sumunod kay Lance na noon ay naglalakad na palabas ng opisina. 2:00 na ng hapon nang makabalik si Angeline sa kanyang kondo. Inayos niya muna ang kanyang mga pinamili. Inilagay sa kani-kanilang lalagyan ng mga frozen foods, toiletries, mga delata at iba pang pagkain. Naupo muna siya sa sala at nag-relax. Namintig ang kanyang mga binti sa kalalakad. Hindi rin madali ang mag-grocery. Maya-maya ay napalingon siya sa center table nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong doon. Kinuha niya iyon at sinipat ito. Isang tawag iyon ngunit hindi niya alam kung kanino. Numero lang ang lumalabas sa screen at nag-aalangan man ay sinagot niya ang tawag. Hello? Agad na sabi niya. Ngunit bigla siyang natulala at parang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig buhat sa kabilang linya. Ang daming sinasabi nito na hindi na niya maintindihan. Nanginig ang buo niyang katawan. Nagmadaling tumayo at kinuha ang susi ng kanyang kotse na naiwan niya sa kusina. Nakaramdam siya ng matinding panghihina ngunit pinilit pa rin niyang makalabas sa kanyang unit. Nag-uunahang umagos ang luha sa kanyang mga mata. Naninikip ang kanyang dibdib at nahihirapan na siyang huminga. Napakapit siya sa pader at pinilit pa rin maglakad para makarating sa elevator.
Nakasakay na sa elevator si Blake at papunta siya sa 6th floor ng Infinity Tower. May kukunin lang siya sa kanyang kondo. Ang laptop niya na naiwan niya simula nang mapagdesisyonan niyang bumalik sa kanilang mansyon. Meron naman siyang bagong laptop kaya lang may kailangan siyang mahalagang files na doon lang niya na-save. Importante iyon kaya naman kailangan niyang balikan nang sa pagtunog ng elevator. Hudyat na nasa 6th floor na siya at laking gulat niya nang sa pagbukas noon ay mabungaran niya si Angeline na tigmak sa luha at putlang-putla. Nakalabas siya agad ng elevator at naagapan ito bago pa mawala ng malay. Pinangko niya ito at pinindot ulit ang elevator para muling bumukas iyon. Grabe ang takot na kanyang nadarama. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito. Ang tanging alam lang niya ay kailangan itong madala sa ospital sa lalong madaling panahon. Kaya wala na siyang inaksayang oras nang makarating sa parking ay dumiretso na siya sa nakaparada niyang sakyan at may pag-iingat na ipinasok si Angeline sa loob. Pinaharurot ang sakyan at dinala ito sa pinakamalapit na ospital. Hindi siya mapakali at pabalik-balik ng lakad. Hindi pa rin lumalabas ang doktor na nag-examine kay Angeline. Natigil lang siya nang makita ang figura ng doktor na palabas ng emergency room. She needs to take a rest. Congratulations, mister. Your wife is 2 months pregnant. Masayang pagbabalita nito. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Blake ang ibinalita na iyon sa kanya ng doktor. Pinanghinaan siya ng tuhod. Napakapit siya sa upuang bakal at walang lakas na napaupo doon. Alam ni Blake na hindi ito isang panaginip. Ngunit kung binibiro siya ng tadhana, ay napakasakit naman biro nito. Naalimpungatan sa Angeline at bumangon na parabang nagising mula sa isang malalim na pagkakatulog. Akala niya ay masamang panaginip lamang ang lahat. Isang bangungot na hindi nanaisin ng sinuman na maranasan. I need to see him, please. 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 Halos maglumuhod ng pakiusap ni Angeline. Tigmak sa luha ang mga mata at puno ng kalungkutan at pag-aalala ang kanyang muka. I don't know how to console her anymore. She's so much in pain and grieving. Ang sabi ni Samantha na hindi na mapigilan ang pag-iyak. Kahit siya ay sobrang apektado sa mga nangyayari. Let's just pray that she gets through with it. Labis ang pag-aalala sa boses ni Michelle. Ate Angeline, please calm down. Hindi makabubuti para sa iyo yan. Saway ni Bianca. She's been in the hospital for almost 4 hours. Matapos dalhin ni Blake doon sa Angeline at malaman ang masamang balita ay agad niyang tinawag ang kapatid para may magbantay at mag-asikaso dito. Kailangan niya siguraduhin kung totoo nga ba ang balita o isa lang itong fake news. Sumugod siya sa company tower para kumpirmahin mismo kay Damien ang masamang balita. I'm so devastated. I can't believe this is gonna happen. We work with utmost care. The safety of our people is our main priority. This is an accident. No one wants it to happen but for all people. Why him? He's still very young and he has so much more to offer. He has so many dreams. Nalulumo at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa Damien. Ang buong pamilya ng De Guzman, Fernandez ay nagluluksa sa maagang pagpanaw ni Lance. Isang aksidente ang nangyari sa site. Nagbagsakan ng mga debris galing sa rooftop ng ginagawang building. Maraming nasaktan at may mga nasawi. Isa na sa hindi pinalad ay si Lance. Dead on arrival na ito nandalhin sa ospital. Pare, hindi talaga ako makapaniwala. Napahilamos pa sa sarili mukha si Blake. Paulit-ulit pumapasok sa isip niya ang itsura ni Angeline kanina. Hinimatay ito dahil sa hindi matanggap ang nangyari sa kanyang nobyo. Nag-aalala si Blake. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon nito kapag nagkamalay na at bumalik na sa diwa nito ang masamang balita na natanggap. How Angeline take this? Nag-aalala na tanong ni Damien. Hindi ko alam pare. She fainted 2 times and Bianca keeps on calling me. Nagwawala daw siya at gusto lumabas ng ospital para makita ang katawan ni Lance. But she's too weak to do that. At siguradong hindi niya kakayanin. Binigyan na siya ng pampatulog para kumalma. I asked Ryan to contact her parents. She's too emotional. Hindi ko alam kung ano
ang kaya niyang gawin. Hindi makabubuti sa kanya at lalo na sa kalagayan niya ngayon. Mahabang paliwanag ni Blake sa kaibigan. Nangunot naman ang noon ni Damien sa huling salitang narinig. What do you mean? May nakita bang sakit ang mga doktor kay Angeline? Sunod-sunod na tanong niya. Oh, wala siyang sakit. Masyado lang masela ng kalagayan niya ngayon because Angeline is 2 months pregnant. Napakahirap para kay Blake na banggitin ng mga katagang iyon. Para itong isang kutsilyo na bumabaon sa kanyang puso. Malalim, sobrang kirot at napakasakit ang dulot nito para sa kanya. Naaawa siya kay Angeline at sa kalagayan nito ngayon at mas higit na kailangan nito si Lance. Hindi man niya matanggap ngunit naging saksi siya sa pagmamahalan ng dalawa. Wala naman siyang ibang hinihiling kung hindi ang maging maligaya ang dating nobby pero bakit puno ito ng kalungkutan ngayon? Oh shit! Napasabunot sa sariling buhok sa Damien. Nagpabalik-balik ito sa paglalakad. Mas lalo siyang na-stress sa narinig. Napakahalaga ni Angeline para sa kanya at wala siyang ibang hinihiling kung hindi ang kabutihan nito. She's been through a lot at napakaraming pagsubok na ang kanyang naranasan at meron na namang dumating ngayon. Ang kamatayan ni Lance ay hindi lang dagok kay Angeline kung hindi sa buong pamilya. Ate, please, kumain ka muna kahit konti lang. Kailangan malaman na nasakmura mo. Pakausap ni Bianca. Siya ang matyagang nasa tabi nito kahit naman hindi ang Kuya Blake niya ang makatuluyan ni Angeline ay itinuturing na niya itong nakatatandang kapatid. Hindi niya ito iiwanan lalo na sa kalagayan nito ngayon na kailangan ng kalinga at pagmamahal. Magang-maga ang mga mata nito at lagi lang nakatulala. Malayo ang tingin at para bang may malalim na iniisip. Kusa na lang bumabagsak ang mga luha sa mga mata nito na hinayaan lang niya. Awang-awa si Bianca sa kalagayan ng kanyang ate Angeline. Maging siya man ay nalulungkot sa maagang pagpanaw ni Lance. Naging magkaibigan din sila at napakabuti nitong tao. Siya ang unang naging masaya nang malaman niyang nobya na nitong kanyang ate Angeline. At nakita niya kung gaano kaganda naging relasyon ng dalawa sa isa't isa. Puno ng pagmamahal at respeto. Sila naging inspirasyon ni Bianca para mangarap na magkaroon ng true love. Lubos siyang nangihinayang sa akin na hinatnan ng dalawang pusong nagmamahalan. Miss na miss ko na siya. Sabi niya uuwi siya na maaga. Ipagluluto ko pa naman siya na paborito niyang ulam. Magdadate daw kami bukas. Nakangiting sabi ni Angeline habang patuloy pa rin ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Naalala niya ang masaya mukha nito kaninang umaga. Kung alam lang niya na mangyayari ang ganong aksidente, ay hindi na sana niya ito pinayagang pumasok sa trabaho. Di sana buhay pa ito ngayon. Di sana masaya pa rin silang magkasama. Kung alam lang niya na kaninang umaga na lang niya ito makikita ng buhay, dapat sinulit na niya ang mga oras na magkasama sila. At ipinaramdam niya dito kung gaano niya ito kamahal. Bianca, sabihin mo sa akin, hindi ba nalulungkot si Lance doon? Baka natatakot siya at wala siyang kasama. Ano kaya kung samahan ko siya? Parang wala sa sariling sabi nito. Nakatingin kay Bianca, nakangiti, ngunit hindi yun umaabot sa kanyang mga mata na tigbak sa luha. Ate naman huwag mo ko tatakutin ng ganyan. Huwag kang magsalita ng ganyan, please, ate. Tibayan mo ang loob mo. Hindi ko gustuhin ni Lance na makikita ka nagkakaganyan. Ang gusto niya ay lagi ka lang masaya, kaya please naman, ate. Tulungan mo sarili mo. Nagmamakaawang pakiusap ni Bianca. Natatakot siya sa kung anong maisip na gawin ni Angeline sa kanyang sarili. Tumingin lang ito sa kanya na parang wala lang siya at pagkatapos ay umiga ulit at namaluktot. Hindi ko naisip na ganito mo ako kaagang iiwan. If I could turn back the time, ang gusto ko ay sabay tayong mawawala sa mundo. Dapat sinama mo na lang ako. Alam mo namang malulungkot ako ng sobra. Sabi mo mahal mo ako pero bakit mo ako iniwan? Hindi mapigilan ni Bianca mapaiyak. Hindi na niya kayang tagalan ang ganitong eksena. Sobrang nadudurog ang puso niya at naiinis siya dahil wala siyang magawa para pagaanin ang kalooban nito.
Nakatulog na siya kakaiyak, kuya. Di pa rin siya kumakain kaya nilagyan na siya ng dextrose. Nagaling dito kanina sa mommy at daddy. Pagbabalita ni Bianca sa kapatid, 9:00 na ng gabi na makabalik sa ospital si Blake. Tinulungan niya si Damien na mag-asikaso sa burol ni Lance dahil ang mga magulang nito ay hindi nakayanan ang nangyari sa nag-iisa nilang anak. Katulad ni Angeline ay nasa ospital din ang mga ito ngayon at nakakonfine. Umuwi ka na muna at ako na bahala dito. Alam ko sobrang nakakapagod ang araw na ito but I'm so proud of you. Malaki ka na talaga. Maraming salamat sa pag-aalaga mo kay Angeline. Ginulon niya ang buhok ng kapatid. Sa unang pagkakataon ay hindi na inis si Bianca sa ginawa ng kanyang kuya. Sinets us, kuya. Tayo ang pamilya niya. Nakangiti man ngunit malungkot ang mga matang sabi nito. Kinabig siya ni Blake at niyakap. You're right. We are her family. May lungkot sa tono ng boses na sagot niya. Ilang minuto nang nakaalis si Bianca at nakapwesto lang ng upo si Blake sa gilid ng kama ni Angeline at matamang pinagmamasdan ito habang mahimbing na natutulog. Bugto pa rin ang mga mata niya. Maputla at hapis ang mukha nito. Nag-aalangan man ay hindi maiwasan ni Blake na hindi haplusin ang madulas nitong buhok. I'm so sorry for everything. Ang dami mo ng pagsubok na napagdaanan. Alam ko malalampasan mo rin ito. Masuyong sabi niya. Maya-maya lang ay kumilos si Angeline na para bang nakaramdam na may taong nagmamasid sa kanya. Unti-unting idinilat ang mga mata. Madilim ang silid. 4 na dim light lang ang nakabukas sa VIP room na iyon ng ospital. Tahimik na ang paligid na para bang ang lahat ay nagpapahinga na. Love, sabi ko na hindi mo ko matitiis. Alam kong babalik ka. Di mo ko kayang iwan, di ba? Masaya at puno ng sigla ang boss na sabi nito. Napakaslat si Blake ng buhat sa pagkakahiga ay biglang bumangon sa Angeline at niyakap siya ng mahigpit. Please, huwag mo nang ulitin yan ha. Huwag mo na akong iiwan. Hindi ko kakayanin na mawala ka. Nangako ka't kailangan mo tuparin yun. Ang sabi nito sa pagitan ng paghikbi. Hindi magawang kumilos ni Blake. Napagkamalan siya nitong si Lance. Masayang masaya ito ngayon dahil buong akala niya ay buhay ang nobyo at nagbalik na ito sa kanya. Ayaw ni Blake na sirain ang kasiyahan ni Angeline kaya kahit alam niyang mali, ginawa niyang magpanggap na siya si Lance. Kahit ilang sandali lang, kung ito ang tanging paraan para maging masaya ang babaeng minamahal ay gagawin niya. Lahat ay kaya niyang gawin para dito. Hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi kita iiwan. May halong katotohanan na sabi niya. Hinagod niya ang likod nito. Maraming salamat at bumalik ka para sa akin. Dahil gusto ko maging masaya ka. Kahit wala na ako sa tabi mo, gusto ko pa rin maging masaya ka. Mabuhay ka na maligaya. Tuparin mo ang lahat ng mga pangarap mo. Alagaan mo ang sarili mo at magiging anak natin. Gusto kong palakihin mo siya upang maging isang mabuting tao at may takot sa Diyos. Mahalin mo siya nang higit pa sa pagmamahal mo sa akin. Mabuhay ka para sa kanya. Huwag mo na ako masyadong isipin. Hindi ako aalis sa tabi mo. Lagi lang ako nandito para bantayan ka at ang magiging anak natin. Gusto ko sa pagising mo ay mapuno ka ng pag-asa. Harapin mo ang bukas na may ngiti sa iyong labi dahil marami nagmamahal sa iyo at may isang munting anghel na umaasa sa iyo. Pangako ka sa akin na susundin mo lahat ng sinabi ko. Hindi alam ni Blake kung paanong lumabas sa bibig niya ang mga salitang iyon. Parang sa isang iglap ay naging ibang tao siya.